God bless you mga kapatid. At ngayong sa oras na ito mga kapatid, gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Ang title po ng mensahe po natin ay Lihim na Kasalanan. Pakinggan po natin itong mabuti mga kapatid. Share nyo po sapagkat pagkatapos po nito mga kapatid ay marami po sa atin ang makakaranas ng breakthrough. Maranasan po natin yung pagpapalaya ng Diyos sa atin. Kasi ito yung maraming mga pandaraya ni Satanas sa mga tao. Marami ng mga nadadaya. Ito yung kanyang very effective siya rito sa kanyang strategy. Pagdating po dito sa kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, ang kasalanan po ngayon na lihim ay mas marami na kaysa sa kaysa yung nakikita lamang sa labas. Kaya minsan nagugulat tayo na mayroon palang kasalanan na ganito. Bakit ang tagal na ilihim ito? Minsan nga nalilin lang tayo nadadaya tayo kasi akala natin yung taong ito ay napakabuti, maganda ang ipinapakita, pero pagka lipas ng mga ilang taon, nakita natin na marami palang mga naitagong mga kasalanan. At alam niyo po mga kapatid, mahalaga na mapag-aralan po natin ito sa kanyang salita. Patungkol po sa lihim na kasalanan o yung hidden sins na tinatawag. Ano po ba yung aral na sinasabi po ng Biblia patungkol po rito? At naniniwala ako mga kapatid na marami po sa atin ang makakaranas ng breakthrough kapag ito po ay atin pong tinanggap yung kanya pong aral, yung kanya pong salita, at atin pong isapamuhay yung atin pong narinig. Ito po ay makakabuti sa atin pong pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos. Sabi po ng Biblia mga kapatid, Daniel chapter 2 verse 47, we're speaking about hidden sin dito. Ito po yung mga sikreto na mga kasalanan, lihim na kasalanan. Kaya kung kayo po ngayon ay nanonood mga kapatid, huwag nyo pong papatayin. Tapusin nyo po ito within 40 minutes. Hindi po tayo manghihinayang pagkatapos po nating marinig yung salita ng Panginoon. Sabi po ng Biblia in Daniel chapter 2 verse 47, the king said to Daniel, truly your God is the greatest of gods, the Lord over kings, a revealer of mysteries. For you have been able to reveal this secret. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Kahit yung hari, alam niya. Alam nitong hari na yung Diyos ni Daniel ay walang maitatago sa kanya yung mga mysteries. Lahat ng mga sikreto alam niya kasi yung ginawa dito ni Daniel ay, isipin po natin mga kapatid na yung kanya pong panaginip ay hindi po niya inihayag. Nagalit niya rito yung hari kasi sabi ng kanyang mga advisor niya, sige po mahal na hari, sabihin niyo po kung ano po ang inyong panaginip at amin pong papaliwanag kung ano ang kahulugan ng iyong panaginip. Pero itong haring ito, he refused to tell them kung ano yung kanyang dream niya, kung ano po yung kanyang panaginip. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga ng yung mga salamangkero, yung mga kanya pong mga advisor, sabi niya walang Diyos sa buong mundong ito. Maliban lamang, sabi niya, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makakaalam lamang niyan kasi napakahirap yun Isipin niyo po, hindi niya sasabihin kung ano ang kanyang panaginip. Gusto pa niyang ipaliwanag pa yung panaginip mo at alamin mo kung ano yung kanya na panaginipan. At itong si Daniel nga, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya alam ng hari na even ang Diyos ni Daniel ay walang maitatago, walang lihim, lahat alam niya. Kaya po mga kapatid, sinasabi ng Psalms chapter 90 verse 8, you spread out our sins before you, our secret sins, and you see them all. You see them all. Ano daw yun mga kapatid? Our secret sins. Meron palang mga sikreto, no?
Our secret sins, and you see them all, you spread out. Sipin nyo mga kapatid na aming mga kasalanan sa harap mo'y naahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Kasi imposible naman mga kapatid na makapaglilihim tayo sa Diyos. Imposible naman na tayo ay makakapagsikreto sa Panginoon. Walang bagay na hindi alam ng Diyos sa atin. Kaya nga maliwanag ang sabi, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Pwede tayo makapaglihim sa tao. Pero pagdating po sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo makakapaglihim. Hayag po lahat sa Panginoon. Kaya ang sabi nga niya, sa harap mo'y nahayag mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Kita mo sa liwanag. Di ba mga kapatid? Kaya ito po yung pandaraya ni Satanas. Na ang tao ayaw ngayon lumapit sa Panginoon dahil sa kanila pong mga kasalanan. At yung kasalanan ito, lihim pa. Lihim pa yung kasalanan. Pero alam nyo po mga kapatid, wala tayong may tatago sa Panginoon. At ito yung pandaraya ni Satanas na nag-ahad lang sa atin para tayo ay hindi lumapit sa Panginoon dahil sa atin pong mga lihim na kasalanan. So ano po ang dapat nating gawin mga kapatid? Sabi po ng Biblia, confess your sins to each other. Kita nyo, to each other. And pray for each other so that you will be healed. So, each other, kailangan po natin ang isa't isa. Di ba? Kung wala kang kaibigan, wala kang mga brethren o kapatiran na mapagkakatiwalaan mo. So kanino mo ito i-confess? Kasi nakakatulong kasi rin yun Kapag ito ay kino-confess mo sa taong mapagkakatiwalaan mo, sa taong totoong concern sa iyo, kasi ito yung ito yung aral kasi na tinuturo sa atin ng Biblia na ang mga Kristiyano ay nag-i-encourage. Ini-encourage natin ang isa't isa. Tinutulungan natin ang isa't isa. Ito yung kalooban po ng Panginoon, di ba? And the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Kaya kung tayo po ay mag-confess ng atin pong mga kasalanan, hindi niya sinasabing itong i-confess mo sa tao, tapos yung tao sasabihin niya sa'yo, pinapatawad ng iyong kasalanan. Hindi po ganoon mga kapatid. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay Diyos lamang. Yung atin pong kasalanan, hindi po pwedeng patawarin ng tao. Sa Diyos po natin ipinapahayag yun. Ang ibig niyang sabihin nito, na ipahayag ninyo ang iyong kasalanan, mag-open ka. You ask for a prayer request. I-humble mo yung sarili mo kasi nagpa-ask ka ng prayer request mo. Ina-humble mo yung sarili mo. Hindi natin ito sinasarili. Kasi kapag sinasarili lang natin mga kapatid, yung condemnation ng demonyo ay palakas ng palakas hanggang sa sarili mo na lang ito. Kasi kahit ikaw mismo, wala kang tiwala doon sa iyong pagsasabihan. Kasi nga naman, sabi ng Biblia, ito ang sinasabi mo ng Biblia, kaya nga, di ba, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid. Kasi yung kapatid mo na ito, alam mo naman, pagkakatiwalaan mo. Pero hindi dahil naman sinasabi niyang Christian siya, basta mo muna lang sinasabi. Kaya nga pagdating po sa atin pong mga life group, napakahalaga yung confidentiality na tinatawag. Di ba? At ipanalangin ninyo ang isa't isa. Kita nyo yung kailangan po natin sa isa't isa? Kasi kapag ikaw ay nag-a-ask ka ng prayer request, meron kasing dahil feeling nila ay matured na sila, marami na silang alam sa salita ng Panginoon, hindi na sila nag-a-ask ng prayer request. Alam naman ito ng Panginoon Mga kapatid, kahit nga si Haring David kahit nga si Pablo na ito mga kapatid na nagsulat ng 1/3 ng New Testament, nag-a-ask pa ng prayer request. How much more sa atin mga kapatid?
Kailangan po natin ang isa't isa. Makakatulong po kasi yan kapag tayo po ay naipapanalangin. Kapag tayo po ay nabibigyan ng magandang payo. Di ba? Upang kayo'y gumaling. Yun ang purpose nun, upang kayo'y gumaling. Hindi lang ito yung sakit physically, mga kapatid, ha? Lalong-lalo na yung mentally, psychologically, lahat na yan, kailangan na yan. Spiritually, emotionally, hindi lamang physically, mga kapatid, bawat aspekto ng ating buhay, mahalaga din po yan. At ang sabi niya, upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Hallelujah. Kaya pipiliin din po natin. Bakit? Kasi ito, a gossip goes around telling secrets. So don't hang around with chatterers. Kaya dito pala nakuha yung salitang chat. Laging na nakikipag-chatterers. Sabi niya, a gossip goes around telling secrets. Diba? Marami sinasabi, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis. Kita nyo? Dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Mayroong mga tao pa kasi pala na makati ang dila. Kaya po mga kapatid, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, dapat hindi makati ang dila. Hindi po nakalulugod sa Panginoon yun. Dapat alam po natin na mag-keep ng secret. Mayroong mga, itong topic na ito ay mahalaga na kailangan po natin ng discerning ng Holy Spirit at kailangan po natin ang maging batayan natin ay yung salita ng Panginoon. Baka pag sinabi natin, hindi, sikreto pala ito, ay kailangan din natin sabihin na, hindi po mga kapatid, dapat po nating mayroon tayong batayan at mayroon tayong sukatan. Ano yung sikreto? Halimbawa, alam mo na, sabi niya, wag mong sasabihin na, mayroon palang namulis niya na bata. Hindi mo ba sasabihin yon? Sabihin mo yon para yung kasalanan ay mayroon pong managot at magkaroon ng hustisya, mapalaya yung napapahirapan. Ganun po yun. Pero yung gossip na yung sinasabi niya rito na ipinagkatiwala niya sa iyo ang kwento ng kanyang buhay. Kasi nahihirapan siya. Gusto niya na siya ay maibsan yung kanya pong kahirapan na dinaranas. Mabigyan mo siya ng magandang payo, maipanalangin mo sa Panginoon. Maliban na lamang kapag siya yung nagsabi na okay lang na masabi mo ganon. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat yung atin pong kasalanan talaga, hindi natin yan tinatago Ipinapahayag natin yun. Kasi kapag napagtagumpayan natin yun mga kapatid, yung atin pong karanasan na hindi maganda, gagamitin ng Panginoon yun para sa kanyang kapurihan. At maraming mga tao, ang katulad mo na nakaranas ay mapapalaya dahil natutunan mo kung paano ka naging malaya, paano ka napalaya, paano ka tinulungan ng Panginoon. Hindi natin dapat ito tinatago, kaya nga yung ating mga mess pwedeng maging message, yung ating mga test ng ating buhay maging testimony. Ganun po yun. Kaya ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Delikado yon. Diba? A gossip goes around telling secret, but those who are trustworthy can keep a confidence. Kita mo mga kapatid? Trustworthy yung kailangan mo. Madalang na kasi ito ngayon, di ba? Walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit, ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan yun. Kapag kakatiwalaan siya. Amen? Mahirap kasi ito yung wala daw maitatago sa bibig ng madaldal. Hindi ibig sabihin mabilis magsalita, madaldal na, hindi ganon. Baka nami-misunderstood po natin, ay mabilis magsalita yan, madaldal yan. Mali mga kapatid, pwede kang mabagal magsalita at madaldal ka. Hindi ibig sabihin, mabagal kang magsalita ay hindi ka na madaldal. May mga taong mabagal, napakabagal magsalita, pero lahat ng lihim mo, naibunyag na, nadagdagan pa. Ganon. Mayroon namang mabilis magsalita, pero mapagkakatiwalaan. Huwag po nating ma-misunderstood yun, mga kapatid. Akala kasi natin yung mabagal magsalita ay parang kabanalan na. Hindi po yun. Mabuti naman yun yung hindi ka gaanong mabilis magsalita. Pero hindi nangangahulugan
na dahil mabilis ka magsalita, ay madaldal ka na. Ganon din naman na dahil mabagal ka magsalita, ay hindi ka na madaldal. Ang tinutukoy po niya rito, mga kapatid, sabi niya, walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan ay iyong mapagkakatiwalaan. Kailangan natin yung trustworthy. Kasi yung mga anak ng Diyos, yung mga mananampalataya ay mga trustworthy po yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at salamat naman sa Panginoon at marami po sa inyo rito sa True Gospel na talagang trustworthy. To God be the glory. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Psalms 139 verse 7 to 12, I can never escape from your spirit. Sabi ni David, di ba? I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me and your strength will support me. I could ask the darkness to hide me. I could ask the darkness to hide me and the light around me to become night. And the light around me to become night. But even in darkness, I cannot hide from you. But even in darkness, I cannot hide from you. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. Kahit pala, di ba, mga kapatid, sabi niya, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Yung dilim nga, liwanag na sa Panginoon eh. Sipin mo ninyo, hindi tayo makakapagtago. Ang pinapakita niya lang dito, mga kapatid, wala tayong lihim na maitatago sa Panginoon. Lahat yan, hayag yan, mga kapatid. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong pagkukunwari na atin pong gawin, wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Hesus, maraming mga galit na galit sa Kanya, yung mga religious, ang mga galit sa Kanya, mga religious leader eh. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, kasi tinatawag sila ng Panginoon na mga hypocrites. Kasi ang ganda-ganda ng kanilang mga pananamit nila, nakikita yung kanilang panlabas. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo para kayong mga sabi niya na ang mga, para kayong mga nityo na puting-puti sa labas, pero ang loob ay kalansay. Ito nyo? Kaya ayaw ng Panginoon, we do not play hypocrites, mga kapatid. If we come to God, come as we are. Kung ano po tayo, come as you are sa Panginoon. Pagdating natin dito sa labas, magmas tayo. Mahalaga yon kasi baka mahuli tayo, tsaka protektahan natin dito sa COVID ngayon. Itong corona na itong perwisyo na ito. Pero pagdating sa Panginoon, tanggalin mo yung maskara mo. Lumapit ka kung ano ka. Kung ano yung kasalanan mo, yun ang ilapit mo sa Panginoon. Ano ba yung mga kasalanan mo? Panginoon, ito yung kasalanan ko eh. Bandage ako sa pornography. Tulungan mo ako, Panginoon. Panginoon, bandage ako sa ganito. Meron akong kinakasama na hindi ko asawa. Tulungan mo ako, mapalaya ako rito. Bandage ako sa alak, sa sugal, sa bisyo. Bandage ako sa ang bandage kayon, yung sa games, nauubusan ka nauubos yung oras mo dyan. At nawawalan ka na ng oras sa Panginoon sa paglilingkod, kaya di ka nakakapaglingkod ng matagal na. Alam mo yung salita ng Panginoon, pero bandage ka. Saan? Baka bandage ka, yung busy-busy ka, gustong-gusto mong yumaman. Pero dahil sa busy-busy ka, gustong-gusto mong yumaman, nauubos na yung oras mo. Hindi ka na nakakapaglingkod sa Panginoon. At pati yung kalusugan mo, ang masama nito ay naapektuhan na. Hindi masama na tayo ay maging hardworking, kasi yan din ang gusto ng Panginoon, maging hard worker tayo eh. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng Biblia mga kapatid, maliwanag na ang sabi ng Proverbs chapter 28 verse 13, people who conceal their sins will not prosper. Simple and plain. People who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon, they will receive mercy. But if they confess and turn from them, hindi yung hihingi ka ng tawad, ngayon lang, umiyak ka, tapos pag uwi mo, hindi mo naman
lubusang iniwan. Bumalik ka rin doon, walang ano yun. Hindi ano yun, you're playing hypocrites kung gano'n. Ayaw ng Panginoon yung gano'n. Hindi yung pupunta ka, mananalangin ka, magbabawas ka ng kasalanan, pero binalikan mo pa yung kasalanan mo. Hindi gano'n, mga kapatid. Hindi gano'n ang kalooban ng Panginoon. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, humingi ka ng tulong, humingi ka ng tawad para mapalaya ka rito. Kahit mahirap, sundin mo ang kalooban ng Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon. They will receive mercy. Sabi ng Panginoon, hallelujah. Purihin ang Panginoon, di ba? Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Yung nagsisisi, mga kapatid, ano yan change of mind. Ibig sabihin, mayroon kang action na ginagawa. Hiningi mo ng tawad sa Panginoon, hindi ka lang nalungkot sa kasalanan. Kundi, ito ay kinamuhian mo yung kasalanan. Napagtanto mo, na-realize mo, naisip mo, naunawa mo. Na hindi ito nakalulugod sa Panginoon at hindi ko na ipagpapatuloy. Putulin ko na. Enough is enough. Diba? Ang sabi ng Biblia, di ba? Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Gusto mo bang kahabagan ka ng Panginoon? You will never succeed in life if you try to hide your sins. You will not prosper, sabi ng Panginoon. Bakit? Yung kasi ang nagpapabigat sa iyo Nakakahindir din ito ng yung hindrance ito ng mga blessing ng Panginoon. Alin yon? Yung mga hidden sins. Diba? When it comes to our sin, God wants full disclosure. Full disclosure, and He grants full forgiveness. Hallelujah. Full disclosure, full forgiveness. Ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya, ito yung invitation ng Panginoon. Come! Come now! Notice the word come now. Hindi niya sinabing sige, pag-isipan ko munang mabuti. Hindi pa ako handa. Yan ang pandaraya ni Satanas Yan yung pandaraya sa idinidili natin. We procrastinate natin. Hindi natin dapat ginagawa sa Panginoon yun. Delay obedience is disobedience sa Panginoon. Partial obedience is disobedience. Kaya ang sabi ng Panginoon, come now. Let's settle this. Let's settle, come or let us reason together. Kaya sabi na, di ba? Let's settle this. Come now. Hindi tomorrow, hindi later, now. Kung kailan mo narinig ang salita ng Panginoon, kung kailan kumilos ang banal na Espiritu sa iyo, kung kailan ka hinipo ng Panginoon, hindi mo ito dinidelay. You do not delay it. Maybe there is no other opportunity. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Diba? Hali kayo. Yan ang invitation ng Panginoon sa atin. Hali kayo. Ano ba yung kasalanan natin? Yan ba ay lihim? Yan ba ay kinakahiya mo? Na baka malaman ng iba? Hali kayo, sabi ng Panginoon. Hali kayo. At tayo'y magpaliwanagan. Magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga kasalanan, kasama yung mga lihim na kasalanan. Di ba? Kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kayo'y aking papuputiin, sabi ng Panginoon. So ano yung first step mo muna? Lumapit ka sa Panginoon. Hindi yung first step mo, baguhin ko muna ang sarili ko, ayusin ko muna. Hindi mo nga kayang gawin yun, kapatid. Pandaraya ni Satanas yan.
Kung ano yung buhay mo ngayon, lumapit ka na sa Panginoon. Ihingi mo ito ng tawad sa Panginoon. I-humble mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. Kayo'y aking papuputiin. Paano nangyari yon? Ganyan kasi ang biyaya ng Panginoon, kapatid eh. Ang Panginoon, sabi ng Biblia na kahit hindi tayo tapat, nananatili siyang tapat. Ang katapatan ng Diyos ay mapangahawakan natin simula noon hanggang ngayon. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon, kapatid. Diba? Sabi ng Luke chapter 8:17, for all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Diba? Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Meron nga sa sobrang galing niya habang siya'y nabubuhay, ang dami pala niyang lihim na hindi nailantad. Pero kailan siya namatay, doon nakita na ang kanyang mga lihim na-expose lahat yon. Sapagkat tama ang salita ng Diyos, mga kapatid. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Someday, somehow, mga kapatid, expose din yan. Kaya, mga kapatid, mas maganda na habang maaga pa na tayo ay magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng kanyang habag. Ang ating Diyos ay mahabagin, kapatid. Ito yung panlilinlang ni Satanas Pandaraya ito ni Satanas. Na hindi, huwag kang lumapit sa Panginoon. Kasi pag lumapit ka sa Panginoon, sumama ka sa mga believers, sa mga Christian na ganyan, hindi magiging maganda ang iyong buhay, malalaman ng lahat, mapapahamak ka lang. Ito yung mga pandaraya ni Satanas na sinisiksik-siksik sa ating mga isipan. Iba-iba nga lang ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Pero ang sabi po ng Biblia, bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay walang matuwid. Wala kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Psalms chapter 51 verse 1 to 10, sabi po ni David, mga kapatid, ito yung kanyang prayer. Kasi alam nyo, sinubukan din ito ni David na bilang isang politician, itinago niya yung kanyang lihim, yung kanila pong relasyon. Nagkaroon sila ng relasyon ni Bathsheba. Bagamat hindi nagtagal yon, kahit isang beses lamang yon, one night stand lang yon, nakita natin masama ito, hindi kalooban to ng Panginoon Nakita natin yung consequence nun. Pinalaya siya doon sa kanyang kaharian. Maging ang kanya pong sariling anak gusto siyang patayin. At ang kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo, naging magulo. Bakit? Pinagpala siya ng Panginoon, binigay na sa kanya ng lahat Simula sa pagiging shepherd, pagiging pastol, hanggang sa pagiging hari, sinamahan siya ng Panginoon. Pero nung naging ma-impluensya na siya, hindi niya napagtagumpayan yung tukso. Nakita ni David ang naging bunga nito. Natuto siya ngayon na wala palang maitatago sa Panginoon. Kaya pinapunta siya. Pinapunta ng Diyos doon si Prophet Nathan in-expose lahat yung kanya pong kasalanang nagawa. In-acknowledge niya ito. So anong ginawa ni David, mga kapatid? Siya po'y nagpakumbaba.
Tingnan niyo po yung kanya pong panalangin. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. For I recognize my rebellion. Notice the word, for I recognize my rebellion. Hindi na siya gumawa ng excuse, hindi na siya nag-blame ng iba. Ganun tayo minsan eh, hindi natin ina-acknowledge kagad eh. Naghahanap tayo ng, we're looking for someone na ma-blame natin. Pero si David, mga kapatid, sabi, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Kasi alam niya eh, it haunts me day and night. Alam niya, hindi niya nai-enjoy yun. Diba? For I recognize my rebellion, it haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. For 1 year, mga kapatid, di siya nag-repent. Alam niya na mayroon siyang calling sa Panginoon. Dinidili niya. Alam niya na hindi nalulugod sa kanya ang Diyos sa kanyang ginawa. Hanggang ang Panginoon na ang gumawa ng paraan. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, sometimes God may permit painful experience to correct you. God may permit painful experience to correct you para magbalik loob ka sa Kanya. Kaya wag po nating hintayin yon, mga kapatid, na habang maaga pa, narinig natin, napagtanto natin na tayo ngay nagkasala sa Panginoon. Narinig natin ang Kanyang salita. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, humingi ng habag at awa. Ang sabi ni David, di ba? For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. This is repentance. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. And your judgment against me is just. May mga tao ngayon eh, Panginoon, ano bang ginawa kong kasalanan? Bakit nangyari sa akin ito? Minsan sinisisi pa natin ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating buhay. Kasi we forgot to examine ourselves. Sabi ni David, for I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. Give me back my joy again. Why? Kasi kapag hindi mo na, if you do not feel the presence of God, the anointing of God in your life, even you go to church and pray and read the Bible, if there is no anointing, you cannot sense, you cannot feel the presence of God anymore. And David knows. That's why his prayer, he's asking for mercy. He's saying to God, oh, give me back my joy again. Why again? Because this is what normal to him before when he sing a harp, even alone. He enjoyed the presence of God, even in the wilderness. Sabi niya, oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Remove the stain of my guilt. Kita niyo po yung kanyang hinihingi. Seems impossible. Pero walang imposible sa Panginoon ang isang pusong nagpapakumbaba
Nakikita po ng Panginoon yan. Kaya ang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yan po ang kalooban ng Diyos. Bring me back my joy again. Saan? Yung kanya pong presence ng Panginoon. Alam ni David ito na yung lihim ng kanyang kasalanan, hindi mo makakabuti sa kanya. Yun nga ang magpapahirap sa kanya. Yun ang maglulublob sa atin sa kapahamakan. Kaya ang sabi niya, ako'y kaawaan mo, ako'y kaawaan. O mahal kong Diyos, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala ko, mga pagkakasala ko'y kinikilala ko, di ko malilimutan, laging alaala. Kita niyo mga kapatid, di ba mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo pinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwa. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Hallelujah! Hindi ini-expect ng Panginoon na wala ka talagang kasalanan na, perfecto ka na talagang ikaw ay wala nang pagkakamali. Sabi ng David, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah! Kita niyo mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Wala rin naman tayong maitatago sa Panginoon eh. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Tulad ni David, kapatid. Kaya ang sabi nga niya, di ba? Finally, I confess all my sins to you. You hear that? All, not some, all my sins to you. And, listen to this. Stop trying to hide my guilt. Stop trying to hide my guilt. You want to confess your sin to God? All. And what? Stop trying to hide our guilt. That was the Bible say. And stop trying to hide my guilt. I said to myself, sabi niya, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgive me. All my guilt is gone. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. All my guilt is gone. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, mayroon po sa inyo ngayon, ang nanonood ngayon, naniniwala ko, na nangungusap sa inyo ngayon ang Panginoon. Ito yung sinasabi mo, siguro ito na yung tamang pagkakataon. Iiwanan ko na talaga ang lahat ng aking kasalanan. Maglilingkod na ako sa Panginoon. Yes!
Banal na Espiritu yung nangungusap sa iyo. Sabi ng Biblia, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Sabi ni David, di ba? Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi ko na inilihim. Hallelujah! Kita nyo mga kapatid, hindi ko na inilihim. Anong ibig sabihin? Kahit malaman na ng lahat ng tao, ang mahalaga, pinatawad ako ng Diyos. Ang mahalaga, naranasan ko ang habag at biyaya ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko na inilihim, sabi niya, hindi ko na inilihim. Ang pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat. Ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Hallelujah! Woo! Purihin ang Diyos. Ang Diyos nating tapat, mahabagin, punong-puno ng biyaya at habag, mapagpatawad nating Diyos. Sa bawat pusong nagpapakumbaba sa Kanya, ang Diyos po natin mga kapatid, sabi ng Biblia mga kapatid, Acts 19:18, even in the Bible, many of the believers came, yes believers, many of the believers came publicly, admitting and revealing what they had done. Publicly, what they had done. Sino daw mga yun? Many of the believers came. Not the unbelievers, the believers. Mga believers na to, nakaalam na lang, aral ng salita ng Diyos, they go to church. Maybe some of them are workers of the church. Some of them maybe are worship leader or preacher. Pero sabi niya, many of the believers came publicly, admitting and revealing what they had done. Hallelujah! Ito mga kapatid, kapag ang banal na Espiritu ang nag-convict sa atin, nangusap sa atin, kahit yung lahat ng mga dilim sa ating buhay, hindi natin ikakahiya na ipahayag ito dahil alam natin ang ating Diyos, mapagpatawad na Diyos. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Dati nilang gawain. Ano yung mga gawain na yun? Hindi nakalulugod. Ito yung mga tao na handa na isuko ang lahat sa Panginoon. Desididong-desidido sila. Meron mo ba sa inyo yan ngayon mga kapatid ang nanonood? Handa ka na ba na isuko ang lahat sa Panginoon? At kung gagawin mo yan mga kapatid, hindi mo pagsisihan. Gagamitin ng Panginoon yung mga bagay na hindi maganda na iyong naranasan para sa kanyang kapurihan. At maraming tao ang mapapalaya. Maraming tao ang mananampalataya sa Panginoon. Maybe some of you, molested kayo or abused kayo. Maybe sexually abused or physically abused. Maraming mga ganyang naranasan ngayon eh. It's about time mga kapatid. Diba? The Bible says, but if we confess our sins to Him, sa ating Diyos, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness, But, if we confess, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hallelujah! Purihin ang Diyos. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins. Hallelujah! Purihin ang Diyos. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins. Yan ang nagagawa ng dugo ng Panginoon. Kaya tayong linisin sa ating karumihan, sa ating mga kasalanan. The precious blood of Christ. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at pinatawad
ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Hallelujah! Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Purihin ang Panginoon. Oh, sabi ni Paul, mga kapatid, oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sins are put out of sight. Yes! What joy for those whose record the Lord has cleared of sin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Gusto mo ba na maranasan ito, mga kapatid? Ang habag. Gusto mong maranasan ang kabutihan ng Diyos? Ito yung kailangan natin. Kaya sabi ni Paul, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Gusto bang maranasan ito, mga kapatid? Ang pintuan ngayon ay napakaluwag. Maluwag na maluwag ngayon. Ito yung tamang panahon na tayo po ay lumapit sa Panginoon. Habang tayo po ay hinihipo pa ng Panginoon, pumapatak pa ang ating mga luha kapag naririnig natin ang mga magagandang awitin at ang salita ng Panginoon. Lumapit na tayo sa Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay nakabukas sa atin para tayo ay tanggapin. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, magpapakumbaba, magsisisi ka ng totoo, nakikita ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Gusto kitang ipanalangin ngayon, kapatid. Ang dugo ng Panginoon kayang linisin anuman ang ating mga sala. Kaya ang sabi ng Biblia, mapalad, pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Mararanasan mo yan. Mararanasan ko. Mararanasan natin. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin sa krus ng Kalbaryo. Gusto bang isuko ngayon ang iyong buhay sa Panginoon? Gusto kitang ipanalangin. Ulitin mo ang panalangin na ito. Nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Kinikilala ko, Panginoon, ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Isinusuko ko na ang aking buhay. Panginoong Hesus, maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Itong aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kahit gaano kaiksi ang panalangin na yon, kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan, at yan ang pinakamaganda na desisyon na ginawa mo sa iyong buhay, nang kinilala mo, tanggapin mo sa Jesus, tinanggap mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Natutuwa ako sapagkat iyan, kapatid, ay hindi mo pagsisihan. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo na magbasa ng kanyang salita. Umpisa mo sa aklat ng John kung ikaw ay bago, at magpatuloy ka sa mga katulad nito, pakikinig, panunood ng mga salita ng Panginoon, at make sure kapag maluwag na, pwede na mag-church, go to church. Ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Mga kapatid, share nyo po ito, yung narinig po ninyo sa inyo pong mga Facebook, para tayo rin ay maging daluyan ng pagpapala
kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His Word, now in the name of Jesus, receive your breakthrough, receive your deliverance, receive your healing, right now. By faith, receive it. Now I bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah! To God be the glory. Muli pa mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pagsama. We love you and we're praying for you. Lord willing, see you po.